your life, nung maging mabuo yung love team nyo ni Barbie, I wish mo na sana kayo na lang. Oo naman, syempre, mga ganun, karagay naman talaga eh. Kung halimbawa lang wala sa buhay mo si Jack, posible bang may love ka kay David? Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Imposibleng hindi kayo, I'm sorry magkailaban sa isa't isa. Am I right? Akala ko, parang kayo nagkakaligawan, nakamay po kayo. Divine Ausina! Wow! Ako, the debutante! The screenplay writer and creative producer, Elias Katerina! Give a round of applause to their Catherine Cici Camarillo! Welcome, Barbie Fortesa and David Lecampo! Actually kasi it's so easy working with Direk Cathy, and bilang bago in this industry, talagang ginaid niya ako. So sa Chai, medyo wala pa akong alam, pero with TKL, medyo naging heavy yung role ko. And Kasi sa Chai, parang nurse-nurse yeah, ka na, di ba? nurse na ako doon. And here, meron ng mga lines with sila Barbie and David. So talagang kabado ko. Pero everyone on the set, Pocket Media, is super nice to guide me bilang bagong artista. Hello po everybody, my name is Divine and I will be playing the role of Aya, ang matalik na kaibigan ni Barbie. Ako na magsabi ng character no. Ang matalik na kaibigan ni Mila. So, ayun po, masaya po ako nandito at masaya po kung makakonect with you, with all of you. Thank you for having us. Thank you for taking your time out to join us. Huwag niyo pong kalilimutang abangan at kiligin tulad ko. Bilang nanay ni Mila, kinikilig ako. Kaya halika na't panoodin natin. Thank you. My name's Ivan Carapian. I will be playing Noah, David's confidant and pinsan. First of all, congratulations to Cathy, Pocket Media. Thank you so much for this opportunity. Lagi kasi akong kontrabida, pero Direk Cathy believes in me and she gave me a chance to play a good part in a movie, and I'm so thankful. And I'm so excited for you all to watch this. Everybody poured their heart and souls. Congratulations, David and Barbie. I hope you guys enjoyed the ride. Enjoy the day. Creative producer and screenplay writer of That Kind of Love. Thank you very much for being here. I've seen you last month lang. Yes. So many familiar faces. Thank you for being here. We're so excited to share That Kind of Love with you. Excited na po kami kiligin with everyone else. We waited so long for this. And I'm so happy that we're all together now. And I'm so ready to answer all your questions. I'm excited. I hope you ask interesting, very interesting questions because we're all ready for it. Okay? Salamat po at nandito po kayo ulit ngayon. Like my daughter said, last month lang yung aming Chai. And now you're still with us para dito naman sa That Kind of Love. I hope you support us all the way up until all the movement of TKL that support everyone here. Magagaling pong mga artista na gusto kong i-showcase sa inyo ngayon. Salamat. First of all, thank you so much for being here. Alam namin na malaking magiging contribution nyo sa film, kaya sana ay tulungan nyo kaming mag-promote. And I'm just super thankful to be acting for Direk. She's so nice, she's like a mom to me. And ayun, napakaganda ng pelikula. Sana ay supportahan natin lahat. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa
very first movie namin ni David as a love team, as Barda. Thank you so much, Pocket Media, for entrusting us with this project. I know na there were so many risks taken to do this project, and so thank you so much dahil kami ang napili ninyong soldiers na gumanap dito sa pelikulang ito. And I will also take this chance to invite all of you to please support our premiere night on July 4th sa SM Mega Mall. Sana po sabay-sabay nating panoorin ang nakakakilig na pelikulang ito, directed by Catherine O. Camarillo. Thank you so much! I have to admit, yes, of course, there is pressure dahil unti-unti pa lang naman pong bumabalik ang mga tao sa sinihan. Pero I am quite confident with our project, with our film, kasi sino bang hindi gustong ma-in love? Sino bang hindi gustong kiligin? This is what we are offering, hindi ba? A feel-good, romantic film na lahat tayo sa pagkatapos ng pelikulang ito ay ma-in love kay David Licao. There is pressure, but maganda yung produkto namin ni Miss Cathy ng production, kaya feeling ko ay as long as we do our best promoting, sigurado kung papatok siya sa takilya. So I think yes, there is pressure, but I try my best to just control the things that I can control. So, which is by promoting and helping the movie. I just love the country. At the same time, K-dramas are very relevant when it comes to rom-com films and series right now. So, given that we want a mainstream film that would give that kilig vibe and bring back the kilig vibe here in the Philippines, we thought maybe we can bring Barda in Korea. So with this film, with these kinds of films, sana ay bumalik yung mga tao sa ganun dahil mas masaya talaga. Ano siya, take place ulit. Maganda kasi itong di ba? Maganda panoorin to pag mga first date, di ba? O kaya yung mga gusto nilang ma-rekindle yung love nila. No, dahil that kind of love, para ma-realize nila na kung gaano ka-powerful ang love, hindi ba? Ang saya kaya nitong date movie, di ba? Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene, direct sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na yun, abangan nyo yun. Yun yung, namin, first chance encounter ng characters namin. So dun mabubuo yung rapport naming dalawa hanggang sa magkaroon ng character development. So ang saya, ang ganda ng banter namin sa bar scene. Yun yung very first scene din na kinunan namin on the first shooting day. I had to comment. Sabi ko, Direk, trailer pa lang, kinikilig na ako. I will repost this, Direk, ha? Ganun agad ako. Nakakakilig bilang nanay niya. Tapos ganun nangyari sa anak ko. Na-imagine ko yung anak ko, maging ganyan din. Yun ang lahat lumaro. Ang daming lumaro agad sa isipan ko bilang ina. At in my 50s, na-enjoy ko. What more, mga people your age. Kumbaga, it's for everyone. Walang edad. Which is what we want, di ba? Kasi parang sorry, I have to mention it, mga Korean dramas, we're also into it. It's the same thing naman, it's a rom-com. So why don't we patronize our own, di ba? Kaya naman natin, ang ganda, kinilig din ako. So definitely, I will watch this 20 times. In the movie house. In the movie house. Lahat ng edad, isipin mo nga para ako mapakilig mo. Kasi medyo, siyempre, edad na ito, nawawala na yung kilig ko sa mundo. Di ba? Alam mo yun, you become jaded. But this really, honest, walang it's not such a major role naman for me, pero the movie itself, talagang alam mo pinagtuunan ng pansin. Yun ang importante, hindi lang basta-basta makagawa at ipalabas. Pinagtuunan ng pansin ni Direk. Ako po, I feel celebratory for the production dahil alam ko na pinagbuhusan nila to ng strength at ginawa natin to a few months ago at talagang I'm really proud of the production kasi alam ko marami silang ibinuhos na enerhiya para matapos to. So I'm in a celebratory mode para sa kanila, para sa production, para sa Pocket Media. For me naman, bilang hopeless romantic din akong tao, I can't wait talaga to see yung pagka-hopeless romantic ng dalawa sa film. Kasi sobrang nakakilig talaga. I read the whole storyline while taping. And sobrang brilliant talaga ang writer ni Direk El.
and I'm just so honored to be part of this film, this majestic film. So let's all watch it in the movie house, guys. Ako, lover boy talaga ako eh. Wala nang iba. Lahat minahal ko. At mamahalin ko pa. Pero pag nakita ko si Barbie at si David, matayo yung balahibo ko sa ano? Hindi, namatayo yung balahibo sa kalik. When I see them on screen, they really glow. And they really have a chemistry. They really have something there. And this film has something. And I'm very proud. Everybody worked hard from wardrobe to director. So please support us. We need your help. And let's show them what's up. Actually, ino-coordinate na namin with Sparkle yung schedule dahil gusto talaga namin umattend sa mga block screening para makalibre ng sine. Para makalibre ng panood. Hindi, pero kasi hindi rin biro naman talaga ang mag-organize ng block screening. So, for our supporters to organize block screenings, we really appreciate it, and parang the least we could do is to attend, hindi ba? Sila naman ang gumawa ng lahat. So, ayun, yes, we will really make time for it, di ba? Yes, we will need time for it. And actually, yung last film ko nga, nagpa-block screening yung mga fans ko. And then, I got super emotional dahil parang ginawa nila yung lahat ng to para sa akin. And gumagawa pa sila ng mga, parang nag-testimonial sila sa akin. Sinasabi nila yung parang, why we love you, mga ganyan. Alala kong iyak ako. So, super thankful sa mga fans na nag-effort, nagbabayad para supportahan kami. Hindi ko makakalimutan na ginawa namin sa Korea. Actually, I like to add, kasama namin si Divine. Yes! Magkasama, tatlo kami sa Korea. Oo, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Actually, yung wall na nilalakaran namin ni David doon sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous K-drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming yung eksena namin sa po, direct yung tawag doon sa, yung tunnel, yung lamig na lamig ako, yung lamig na lamig ako. Kasi, yung isa sa mga Korean producers namin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki, binilhan kami ng rice cake, yung spicy Korean rice cake. Sobrang sarap. Kasi isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat kami nagkukumpulang kami, nakabilog kami. Yun yung midnight snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, eto pa lang yung unang proyektong pinagsamahan namin lahat. Pero ganun ka-tight yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So ang saya ng buong Korea experience namin. Pinaka-memorable, I think yung... Actually, lahat ng scenes memorable dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinaka-memorable yung nandun tayo sa crossing. Yun, oo, dahil romantic siya, tuwis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig. Actually, super saya siya. And na-enjoy ko rin yung nagpunta kami ng Itaewon. Yes, ng Itaewon kami. Dahil super fan ako ng Itaewon Class na TV show. So, ayun. Eto na nga ako. Parang kasi meron kaming call time na afternoon. So, naabutan kami ng lunchtime. Tapos kami nila Barbie, naghahanap na, saan nagkakain? Harukin-bukin kami. Saan nagkakain? Walang hindi bukas yung mga kainan. Ayun, bukas! Enter kami pa. So, pa-order nga kami ng isang ganito. Kasi bigyan mo kami nito, tingnan to. Mind you po, 12 noon ha, lunchtime. First meal, binili natin. Ang ganito, parang ang ganda na pakinggan. Kung walkie, so fuck. Ganon. Bigyan mo kami. Intestine ng baboy. Beef intestine pala. So, seasoning. Pulutan pala. Oo, pulutan pala.
nagulutan kami ng hapunan, ng ano. So yun yung yun yung pinaka-memorable. Oh, masarap yun. Tapos nagulat kaming lahat kasi kumukulo yung mantika. Talagang gumagano, talagang nagsha-shine siya eh. Kasi nagulat kami kasi magla-lunch po kami sana. May biko po ba dito? Walang biko. Binigyan kami ng intestine. Lahat, yung pinaka-memorable. Tapos, nilibre kami ni Barbie. Thank you, Barbie. Sobrang memorable yun. Yun dahil doon. Kaya memorable kasi ako nagbayad eh. Thank you. Was there a time in your life nung maging mabuo yung love team nyo ni Barbie, I wish mo na sana kayo na lang? May ka-work ka, di ba? For example, may love team ka. I think it's easier na parang, since lagi kayo magkasama, di ba, na nasa eksena kayo, nasa teleserye kayo, meron kayo endorsement, so magkasama kayo. So parang minsan ako maisip ko lang din, uy, mas madaling siguro yung gano'n. But of course, Hindi mo na alam paano gagawin din. yeah, but you know, of course, Diretsuhin mo na lang kami sa sagot mo. Oo naman, syempre, mga ganun. Karabay naman talaga eh. Yan. Ikaw ba? Hindi, iba yung tanong sa akin. Di ba po, iba po yung tanong. Kung halimbawa lang wala sa buhay mo si Jack, posible bang may love ka kay David? I think, mahirap nga, no? Mahirap nga siya. Mahirap nga. Para sa akin, sisigundahan ko si David. Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very strong friendship within the love team, within the partnership. Kaya hindi na rin ganun kahirap for the both of us to work together. And to answer your question po, na if single ako, is there a possibility? Sinong makakapagsabi, hindi ba? Siguro, ask me again when we get there, tita. Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. Imposibleng hindi kayo, I'm sorry magkailaban sa isa't isa. Am I right? Tama naman. Eh, David, pinibigyan kita ng chance mag-isip doon Sumusunod na ako dyan Oo. Tama naman talaga yun, di ba? Kahit naman siguro ako, ganun din yung isipin ko. Na, syempre, sa dami nilang dalawang eksena, bakit di sila nagkakailangan? So I think it's normal naman to think. So it's a yes. So parang you're speaking from the point of view of Madam, parang gano'n, na iniisip niya yung iniisip mo. Kung makakita ka rin ng love team na sobrang ganda ng chemistry, tama ba? Ayun daw po. Pakagaling umarte ni Barbie. Yan ang wala akong masabi. At saka tungkol dun sa kanila, kasi hindi ko naman alam na merong kang iba. Akala ko, parang kayo nagkakaligawan, Nakamay po kayo. eh kasi, alam mo, I follow them both on Instagram. Pero syempre, pag yung algorithm, hindi ko kita lagi nakikita. So hindi ko alam na meron. Kaya sabi ko, kayo na ba? Kasi gusto ko sila. I mean, kung anak kitang sa totoong buhay, at may mayaman na, mabait pa, simpatiko, game na. Di ba? Yun, kaya nagtanong, kayo na ba? Di ba? Hindi ko alam na meron. Sorry naman. Hindi ko nakikita lagi sa algorithm. Hindi ko naman alam. Kasi kung maganda, pwede. Ibig sabihin po ba effective po? Effective. Kinikilig nga ako sa inyo. Hindi chika kilig ko. Hindi ako parang comment pa doon kay Direk, di ba? Pero talagang kinig ako sa trailer. Sorry naman. Talagang kinikilig. Ako po mas maraming akong eksena kay Barbie at talagang gusto ko yung work etiquette ni Barbie. Talagang very good ka. Galing talaga niya. Very good talaga yung etiquette niya. Talagang, alam niyo ba, an actor prepares. Si Barbie, she prepares a lot. Talaga. Kaya may mga eksena na minsan nakakalimutan ko makaka-eksena tayo, nanonood ako sa'yo. Totoo, kasi minsan nabubulol.
nabubulol kasi natutuwa ako sa preparation ni Barbie as an actress. Sana maging national artist ka. Manifest natin yan. Manifest ko yan. Magiging national artist si Barbie Fortesa. Bata ako to. Mano ko to. Yun po. Yun po yung discovery ko sa iyo. Dahil sa pag-libre ko po kasi. Oo. Kape naman dyan. Kawalan mo ka. Joke. Ako naman po ay second emotion kasi bilang bago pong artista, medyo sobrang pressured po talaga ako, especially kapag yung scenes ko with Barbie and David. And halos lahat po ng scenes ko in this movie is with Barbie and David lang talaga. So minsan, yeah, sorry direct, pero you know, I kind of forget my lines, ganyan. Pero sobrang galing po talaga ni Barbie talaga. As in, sobrang dami ko rin naka-work ng mga ibang artista. Si Barbie yung talagang top 1 na mapapahanga ka talaga while she's acting in front of you. At saka lagi siya nagpapakapi sa akin. As in 3 times a day kami nagkakapi sa taping. So, pero yun, the pinaka-biggest discovery is sobrang galing na ng dalawa and worth it tong movie na panoorin talaga. And sobrang na-pressure ako sa kanila. So, shit. Yun. Yeah. Feeling ko, kasama ko lagi si Adam eh. Nung una, kala ko sila talaga. Kasi, hindi ko naman alam yung love team nila eh. Kung Barda. Pero yung nasa set kami, parang meron eh. So, ako, sobrang forward ko. David, ano ba? Trip mo ba si Barbie? Tapos, hindi niya ako sagot minsan. Ano to iba? Diba? Inuman? Trip mo kasi. Ano to iba? Ganun yun, diretso. Wala nang padalos-dalos. Okay. Pero like what David said, Tita, when you're working together with someone for so long, you spend so much time, there's a big chance. And they're both great people. They're both great actors and an actress. And there's a big chance. But that's all up to them na. So we just have to wait and see, right? I think there's this one particular scene na nandun kami sa... Alam mo, nasa may river ba yun? Rivers under the bridge. Yeah. Ayun. So yung scene namin doon parang... Siyempre may lines kami, tapos tinitingnan ko siya, tapos very romantic yung scenery. Na parang, uy, ano ba yun? Siyempre, I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, di ba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in Maria Clara and maging sino ko man, I always feel things whenever I work with Barbie. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag dun? Na-experience ko yun nung nag-Canada kami, nag-sparkle tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na medyo mahihain ng ating Ginoo. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support sa kanya, sa abot ng makakaya ko pag magkasama kami, para mas mag-work yung love team namin. For me naman, I just reciprocate dun sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So I super appreciate that. And, ayun, tsaka, if you think about it, like, sabihin natin 20 years from now, like, my name is actually attached to Barbie's name. If I search Barbie Fortesa, lalabas David Ikaw sa Google-related search. So it's really... I-search mo ba ako? Wow. Secret! Secret din ba ako? Hindi, pero diba? So, yeah, I truly value Barbie as a friend and as a co-worker and yeah. I'm always blessed with good people to work with. Fortunately, I'm really grateful for that.
si David kasi yung tipo ng love team na he doesn't really take advantage of me. Alam mo yon, yung parang just to make the love team work, parang liligawan ka, yung ganon, para lang sa image, para lang may ma-issue kayo na, ay, nililigaw, wala siyang ganon. Napaka-totoong tao niya, napaka-genuine. Yung care niya para sa akin, alam mong hindi naman siya flirting. Talagang sincere lang talaga siya towards me. At saka yung friendship naming dalawa, wala naman talagang mali siya. Kaya mas masarap magtrabaho. Mas komportable kami sa isa't isa kasi may ganun din kaming assurance na hindi namin pababayaan ang isa't isa. And we won't get confused along the way. Gaya ng sinabi ni Barbie, we're really good friends and we support each other, di ba? And actually, blessed ako na si Barbie yung love team ko. Sabi nga niya, I don't take advantage of her, di ba? Eh, siya din naman, hindi naman nag-take advantage of her. Parang nalungkot ka. Diba? Gusto mo ba? Sige nga. Uy! Huwag ganun! Joke lang. Joke lang yun. Yes. Siyempre, maputi. Mahilig ka sa maputi? Oo. Ano ba? Maganda. Oo. Ano ba? Sexy. Sexy. Talino. Ganda ng buhok. Exactly. Matangkad. Takal. Yes, ganun. Tsaka mabango daw. Actually, mabango naman din. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, parang feeling ko, kaming dalawa lang yung nag-exist. Kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kaming ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung matinee idol, hindi yung leading man. Talagang si David lang as a person. So yun. Yan, una po sa lahat, gusto ko po ulit magpasalamat sa inyong lahat for taking the time to be here today in support of our film, That Kind of Love. Maraming salamat. Sana po suportahan ninyo ang aming pelikula. Ang aming premiere night is on July 4th sa SM Mega Mall po yan. At ang aming showing ay July 10 in cinemas nationwide, directed by Catherine O. Camarillo, produced by Pocket Media Productions, and distributed by Regal Entertainment. And maybe, pagkatapos itong pelikulang to, you will find that kind of love that you're looking for. I hope na panoorin niyo yung That Kind of Love, showing this July 10, gaya na sinabi ni Barbie. And ayun, napakaganda ng pelikula, directed by Catherine Camarillo. Yan, totoong namatay na yung man. Oo, namatay na. So, yun, please support. And salamat sa lahat na nagpunta dito. Pasensya na medyo mahihayin talaga ako. Pero Siyempre, with the help of our director, Direk Catherine O. Camarillo, and si Miss L, talagang malinaw yung vision nilang dalawa sa kung paano nila gustong mapanood si Mila at si Adam. So, the work really came naturally easy for the both of us kasi malinaw na yung direction namin alam na nila yung gusto nilang makita from us, alam nila yung direction na gusto puntahan ng storya. So, talagang ginaid lang talaga kami. Kaya mas naging madali yung trabaho para sa akin. Tama, siguro on top of that, yung yung cameraman, tsaka yung mga locations na kung saan kami nag-shoot na napakaganda. Ganda rin ng mga kotse na ginagamit ko, ganda rin ng mga suot namin. So everything was really nice. Kaya rin, gumanda yung trailer ng ganda.